Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 1581 at Kabanata 1585. Kabanata 1581. Ang pangalan ko ay, sa ilalim ng balabal, ang kanyang ngiti ay naging matamis at matamis. Prinsipe, dapat mong tandaan na ang pangalan ko ay Camille Montgomery. Sige, Camille Montgomery, ngumiti ng nakakatakot ang Silver Armored Devil. Kung magsisinungaling ka sa akin, tiyak na hindi ka makakaalis sa Underground Devil City na ito. Naiintindihan mo ba? Kung ako, handa akong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang boses mula sa ilalim ng balabal ay biglang puno ng alindog. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin, Prince. Ang tugon na ito ay naging sanhi ng pagkatulala ng Silver Armored Devil. Gayunpaman, dumilim ang kanyang mukha at bumangon siya sa hangin. This time, si Camille naman ang natulala. Prince, ikaw ba ay nagpaplanong pumunta ng personal? Para maipakita ko ang sinseridad ko, natural na mas maganda para sa akin na personal na maglakbay. Sinulyapan ng Silver Armored Devil si Camille, puno ng panlalamig at pagbibiro ang mga mata nito. Kaya, kung magsisinungaling ka, malalaman ko kaagad. Kinagat ni Camille ang labi at hindi siya pinansin. Naghinala talaga ang Devil Prince. Nang makitang hindi na muling nagsalita si Camille, hindi na nagpatagal pa ang Silver Armored Devil. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa pagitan ng mga demonyo sa ilalim ng lupa. Kung hindi, kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay mamatay, ang Silver Armored Devil ay hindi agad makakaalam. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumpak niyang natukoy ang direksyon at distansya. Maghintay at tingnan, darating ako. Sa sumunod na sandali, diretso siyang naging silver light at bumaril sa malayo. Parang bulalakaw sa kalangitan sa gabi, nawala ito sa isang iglap. Habang pinapanood ang kabilang partido na umalis, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Camille sa ilalim ng balabal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Hawak niya ang dalawang life card sa kanyang mga kamay. Nahati ang dalawang life card. Nangangahulugan ito na ang mga cultivator na nag-iwan ng kanilang essence blood sa life cards ay patay na lahat. Sino kaya iyon? Kumunat ang noo ni Camille. Napakaganda na niya noon. Ang ekspresyon ng mukha niya ay mas lalo siyang naging kaakit-akit. Nakarinig siya ng maliit na ingay. Ang tunog ay nagmula sa malayong hukbo ng mga demonyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Camille at agad itong tumangala. Sa isang iglap, nakita niya ang 12-12 ng mga figures sa gitna ng hukbo ng 10,000 tao na naguunat ng kanilang mga pakpak at lumilipad sa himpapawid patungo sa malayo. Ang tunog na narinig niya ngayon ay ang tunog ng mga demonyong ito sa ilalim ng lupa na ikinakalat ang kanilang mga pakpak. Sa pagtingin sa matatangkad, payat, at napakasamang demonyo sa ilalim ng lupa, naalala ni Camille ang sinabi sa kanya ng kanyang guro sa kanyang isip. Ang mga demonyo sa ilalim ng lupa, batay sa pagkakaiba ng mga Diyos na kanilang sinasamba, ay nahahati din sa maraming lahi. Gayunpaman, sa pangkalahatan, maaaring hatulan ng isa ang antas ng mga demonyo batay sa kanilang katawan at hitsura. Ang pinakamababang antas na mga taong demonyo ay lumaki sa lahat ng uri ng kakaibang anyo ng mga ligaw na hayop, tulad ng 16 na paa na gagamba at mga halimaw na may ulo ng aso at katawan ng unggoy. Ang ganitong uri ng mga taong demonyo ay walang utak. Uhaw lang sila sa dugo. Sa mga taong demonyo sa ilalim ng lupa, ang pinakamababang antas at lakas ay karaniwang kumpi ng kanyan. Ang mga mas mataas sa kanila ay ang mga demonyo sa ilalim ng lupa na malapit sa anyo ng tao. Gayunpaman, ang kanilang bilang ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng demonyo ay papatay at nanakawan ng mga tao sa mga lugar na malapit sa lupa.
dahil sila ay napakalapit sa lupa at may isang tiyak na antas ng karunungan. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sila ang nagdulot ng pinakamalaking banta sa lupa. Ang susunod na antas ng mga demonyo ay nagtataglay ng katalinuhan na malapit sa katalinuhan ng isang tao. Higit pa rito, sila ay mahusay na sinanay at maaaring ituring na mga elite na sundalo at general ng mga demonyo sa ilalim ng lupa. Bagamat hindi maabot ng ganitong uri ng mga demonyo sa ilalim ng lupa Heavenly Spirit Realm. Dahil sa kanyang malakas na konstitusyon at talento sa mahiwagang kapangyarihan, ang kanilang lakas ay maihahambing sa unang yugtong Heavenly Spirit Realm. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng mga demonyo ay hindi lilito sa ibabaw ng lupa ng ganoon kadali. Kung maaari silang lumitaw sa ibabaw ng lupa sa isang malaking sukat, ito ay magdadala ng isang sakuna ng pagkawasak. Dapat mong tandaan ang ganitong uri ng demonyo. Matangkad at payat ang mga ito, halos ma-deform. At ngayon, makikilala mo ang isang prinsipe ng maharlikang pamilya sa ngalan ko. Ang hitsura ng prinsipe ay halos kapareho ng hitsura ng isang tao, at ang kanyang karunungan ay walang pinagkaiba sa karunungan ng isang matanda. Gayunpaman, dahil siya ay isang demonyo, ang kanyang karakter ay makasalanan at tuso, hindi naniniwala sa iba. Kaya kung wala siyang tiwala sa'yo, huwag kang magpaliwanag, basta't patuloy kang kumukumpirma sa sarili mo. Kung hindi, kapag nagpapaliwanag ka, mas magiging kainahinala siya. Naalala ni Camille ang sinabi sa kanya ng kanyang guro bago umalis, na pagtanto ni Camille na talagang pinaghandaan ng husto ang kanyang guro. Ang lahat ng mga katangian ng kabilang partido ay inaasahan. Kung tutuusin, masasabing napakalaki ng pressure na ginawa ng Silver Armored Devil kay Camille ngayon. Kung hindi siya naging handa, natakot siya sa kabilang panig at walang ideya kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, si Camille ay nasa Holy Land Realm, habang ang lakas ng Silver Armored Devil ay may hahambing sa lakas ng Heavenly Spirit Realm, na malayo sa unang yugtong Heavenly Spirit Realm. Natauhan siya at saglit na tumingin sa hukbo. Biglang ngumiti si Camille at sinabing, bakit hindi ako pumunta at tingnan kung saan nanggaling ang malas? Oo nga pala, dapat. Kung obserbahan ang lakas ng prinsipe ng demonyo. Kung hindi, sa susunod ay gagamitin niya ang kanyang kaharian para sugpuin ako, at hindi ko mapigilan. Matapos magdesisyon ay biglang umubo ng walang hangin ang balabal ni Camille. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhat siya ng balabal at lumipad patungo sa hukbo ng mga demonyo. Nang ibuka ng isa pang matangkad at payat na lalaki ang kanyang mga pakpak at umangat sa hangin, isang mahaba at manipis na sinulid ang biglang umunat mula sa balabal ni Camille. Ang thread na ito ay malamang na 1,000 lang ang kapal ng buhok. Tumpak na dama po ang sinulid sa mga pakpak ng Diablo at pumulupot sa kanya. Ngunit ang demonyong nasa ilalim ng lupa na ito ay tila walang alam tungkol dito, ay banaba ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad pasulong kasama si Camille. Sa balabal, iminulat ni Camille ang kanyang matangkad na mga mata at kumurap na mausisa. Lihim siyang nanalangin sa kanyang puso. Sana ay hindi masyadong malayo ang lugar, o maiinip na ako sa paghihintay. Sa oras na ito, Caspian ay nakasimangot at itinapon ang katawan ng dalawang magsasaka. Sa lupa, ay masusing sinuri ang katawan ng mga magsasaka. May pagkakataon pa rin na makakita siya ng mga magsasaka sa underground crack na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong mga mapagkukunan ng mineral dito, at maaaring mayroong ilang mga likas na mahalagang materyales. Makatwiran para sa isang tao na ituring ang lugar na ito bilang isang lihim na kaharian at pumasok upang maghanap ng mga kayamanan. Gayunpaman, ang dalawang magsasaka na ito ay nahalo sa mga taong demonyo sa ilalim ng lupa at nag-away pa sila ng magkatabi. Sa kanya, napaka-abnormal. Caspian nais malaman ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng dalawang magsasaka na ito sa pamamagitan ng pagsuri kung ano ang dala nila. Ano ang naiiba sa Caspian? Inaasahan na ang dalawang magsasaka na ito ay tila hindi mga individual na magsasaka, at hindi rin sila mga maitim na magsasaka,
ngunit sila ay may pamana ng sekta. Isang sekta ang nakipagsabuatan sa mga taong demonyo sa ilalim ng lupa. At ang mga taong demonyo sa ilalim ng lupa ay hindi ganap na nalipol. Caspian pinag-isipang mabuti ang mga pahiwatig na kanyang nakolekta at naalala na hindi niya nagawang patayin ang Diablo sa isang galaw. Ipinaliwanag ng matatangkad at payat na mga demonyong ito sa ilalim ng lupa ang problema. Kung nagkaroon ng ganoong Diablo sa ilalim ng lupa noong nakipaglaban si Flame Gordon sa hukbo ng demonyo noong panahong iyon. Si Flame Gordon at ang kanyang hukbo ang nakaranas ng napakalaking kawalan. Kabanata 1582. Ang mga bagay na dala ng dalawang magsaka na ito ay limitado, kaya Caspian maaari lamang halos tansyahin ang mga ito. Walang paraan upang makakuha ng higit pang mga detalye. Ngunit ngayon ay may isang bagay na tiyak, ang mga magsasaka ay nakipagsabuatan sa mga demonyo sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang mga demonyo sa ilalim ng lupa ay hindi pa nalipol. Malamang na ang mga demonyong pinatay ni Flame Gordon ang pinakamalapit sa ibabaw ng lupa. Ang tunay na makapangyarihang mga demonyo ay hindi nagpakita. Ang mga demonyo sa ilalim ng lupa, halimbawa, ang mga pinatay iyang ng Caspian, hanggat ang isa sa kanila ay lumitaw sa lupa, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kailangan kong sabihin kay Flame Gordon ang tungkol sa impormasyong ito pagbalik ko. Caspian malalim ang inisip. Biglang may pumasok sa isip niya, hainangat ang kanyang ulo at agad na nakita ang isang kulay pilak na liwanag na bumaril sa kalangitan na parang isang shooting star. Sa ganitong paraan, ang napakalaking tunog ay sumusulong na patong-patong, una tulad ng mga perlas na nahuhulog sa jade plate. Sa isang iglap, ito ay parang rumaragasang pag-alog, kulog at kidlat na konektado sa mga perlas, at maging ang malaking bahagi ng kawalan. Nabuo ang mga siksik na bitek, at sa isang iglap, napilitan ang mga ito sa langit sa itaas niya. Nahanap na kita, tumingin ang silver-armored Devil Caspian na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Nakikita ang silver-armored na Diablo, Caspian unti-unting kumalma. Malinaw na nararamdaman na ang silver-armored devil na ito ay ganap na iba sa pinatay niya kanina. Hindi lamang ang baluti ng devil na nakabaluti na pilak ay mas napakarilag at ang kanyang hitsura ay mas malapit sa isang tao. Higit sa lahat, siya ay nag-hover lang sa hangin, na nagbibigay sa mga tao ng isang hindi inaasahang pakiramdam. Taong magsasaka, hindi alintana kung nagkamali ka sa pagpasok sa lugar na ito ngayon o naplano mo ito noon pa man, dapat kang maging handa na harapin ang pinakamalaking takot sa mundo. Tumawa ng masama ang silver-armored devil. Tumangin sa paligid at nakita iyong Caspian ay nasa unang yugtong Heavenly Spirit Realm. Wala na kaya niyang talunin ang magsasaka na ito sa larangang ito. Oh, subukan mo. Caspian tumango na may walang pakialam na ekspresyon. Huwag kang umiyak at magmakaawa sa akin mamaya. How dare you be so stubborn? Whitebone Soul Hunting Spear. Ngumisi at umungal ang silver-armored devil. Sa pag-away ng kanyang braso, napunit ang buong kawalan at marahas siyang tumalon. Sa sirang kawalan, isang dagwang mahabang sibat na gawa sa puting buto ang nakaunat. Kaagad, ang banal na liwanag, na parang bakal. At dugo, ang nagliwanag sa paligid. Napuno rin ng malakas na amoy ng dugo ang hangin sa paligid niya. Hawak ang mahabang sibat, bahagyang gumalaw ang silver-armored devil at tumusok. Patungo Caspian 10,000 beses. Naghalo ang marahas na mga anino ng sibat at gumawa ng malakas na ingay. Tulad ng mga agos, sumugod sila patungo Caspian. Ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay tila na puno ng mga anino ng sibat sa sandaling ito, at walang puwang sa pagtakas. Ang nakakatakot na presyon ay nagpatigil sa paghinga ng isa. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ay tumaas at nahulog pataas at pababa at patuloy na nasa Syra. Gayunpaman, Caspian parang nakaugat sa lupa at hindi gumagalaw. Nakatingala lang sa langit. Sa sumunod na sandali, kumikinang ang kanyang mga mata, pinihit ang kanyang palso at hinawakan si Flame Severing sa kanyang kamay.
Sa isang iglap, sinunog ng nagngangalit na apoy ang nakapaligid na hangin na parang gintong ahas na mabangis na sumasayaw. Layunin ng espada ng matinding galit. Caspian marahas na iwinagayway ang kanyang espada, at ang pulang dugong saber na ningning ay tila napunit ang mahabang ilog ng panahon. Lumapad sa himpapawid at marahas na nabangga ang puting bone spear shadow. Ang hangin at ang kawalan ay nag-aapoy sa ilalim ng alitan ng ningning ng sable. At nagkaroon ng nakabibinging dagandong, na parang ang mga tambol ng digmaan ay tumutunog at ang mga watawat ay nanginginig. Ang matalim na liwanag ng talam ay bumaril sa hangin, tumama sa lahat ng bagay sa landas nito at naging isang makapangyarihang Diyos. Bilang Caspian ni Lazlas gamit ang talam, sumabog ang sibat. Para bang mga mahahabang paputok ang sumasabog sa lahat ng direksyon, dahilan para bumaril ang magkahalong ilaw sa lahat ng direksyon. Nagkagulo ang lahat. Ano? Nagulat ang Silver Armored Devil. Ano? Nagulat ang Silver Armored noong una, naisip niya na sa kanyang lakas, magiging kasing dali ng pagkain at pag-inom para sa kanya na sugpuin ang magsasaka sa unang yugtong Heavenly Spirit Realm Cultivator. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Heavenly Spirit Realm Cultivator ay maaaring magpalabas ng napakagandang kapangyarihan sa isang iglap. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang mas nakakagulat na eksena. Matapos hitin ng mga anino ng sibat ang isang puwang sa iangit, Caspian sumulong sa halip na umatras, ay lubhang mabangis at direktang sumugod sa pinakamalalim na bahagi ng mga anino ng sibat, ang pinagmulan. Habang papalapit siya sa mahabang sibat ng buto, Caspian ng espiritual na chini ay lumundag sa kalangitan. Ang mundo ay nagbago, at ang tunay na kahulugan ng mahiwagang kapangyarihan ay ipinakita sa paligid Caspian. 10,000 mga anino ng sibat ang patuloy na nabasag at sumasabog. Caspian winasak ang lahat at dumiretso sa bone spear sa pinanggalingan. Ang kanyang tumataas na espiritual na chi ay tumawid sa buong lupain, na para bang siya ay isang apat God of War lumabas sa kawalan at malapit ng supilan ang lahat ng masasamang espiritu. Sa sandaling ito, ang sibat ng buto ay tila napuno ng takot. Ito ay umungol at nanginginig, at ang dugong bumubulusok ay lalong lumapot. Ang mga mata ng Silver Armored Devil ay puno ng hindi paniniwala. Nanginginig ang kanyang katawan at bumalik sa kanyang katinoan. Biglang nagalit at nahihiya ang ekspresyon niya. Para ka lang langgam, naglakas loob ka pang guluhin ako. Mga dyablo sa lupa ng walang hanggang panahon, basagin ang universo. Sa isang dagandong, isang puyo ng tubig ang lumitaw sa palad ng Silver Armored Devil. Kinuyom ang mahabang sibat ng buto at marahas itong inalog. Swoosh! Ang ibabaw ng mahabang sibat ng buto ay biglang itinapon sa labas ng maraming hindi maipaliwanag na dugo. Sa unang tingin, parang isang motorcade na puno ng dugo ang natambas sa mga sandaling ito. Sa isang iglap, ang dugo ay natipon sa isang ilog ng dugo sa hangin. Ang log ng dugo ay gumugulong, umaalon-alon, at kumikiliti. Sa sandaling lumiko ito, hindi na bilang na mga demonyong nasa ilalim ng lupa ang lumabas mula rito. Nagtipon sila sa libu-libong sundalo at mga kabayo upang salakayin Caspian. Bagamat ang mga demonyong nasa ilalim ng lupa na ito ay pawang na condensed mula sa dugo, ang kanilang hitsura sa sandaling ito ay tila pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa mundo. Bumaba sila sa lugar at gustong mapunit Caspian sa mga piraso. Ha, langgam! Sa kalagitnaan ng hangin, Caspian humagalpak sa tawa, at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga talam. Tingnan natin kung makukuha mo itong suntok sa langgam. Dakilang sakripisyo ng dugo. Ang sikal ng nagagalit na dragon. Hong! Sa isang kisap mata, Caspian ang braso niya ay lumawak ng 100 beses. Ang impact ay nagdulot ng malalim na paglubog sa nakapalibot na espasyo, na naging sanhi ng tunog ng bakal na pinipilipit. Ginawang kuko ang kanyang 5 daliri at hinawakan ang hukbo ng mga dagwang demonyo. Sa isang iglap, ang kamahalan ng isang emperador ay bumangon mula sa paglipat ng Caspian. Ang langit ay marilag at tuwid.
Umiikot ang langit at lumulubog ang batas. Marahil ay walang sino man sa mundong ito ang nakapagpakita ng isang martial technique na kasing lakas ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang lahat ng dagwang Diablo ay natangay at sumabog sa isang langit na puno ng dugo, na bumaril sa hangin. Parang malakas na ulan sa kalagitnaan ng tag-araw, bumuhos. Swish! Bang! Ang mahabang sibat ng buto sa mga kamay ng Silver Armored Devil ay sumabog ng marahas pagkatapos ng isang marahas na pagyanig. Ito ay naging pulbos at kumalat. Ang epekto ng pagsabog ay nagpalipad ng Silver Armored Devil ng lang kilometro. Ang kanyang palad at kalahati ng kanyang braso ay parang namamanhid at masakit. Pagtingin sa unahan, ang Silver Armored Devil ay nagulat at nagalit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, pagdududa, pagkalito, galit, at kahihiyan. Sa sandaling ito, isang dagandong ang nagmula sa magulong ulap ng dugo sa buong kalangitan. Ang direksyon ng tinig ay hindi malinaw, ngunit ito ay nakakabingi, na para bang ito ay utos ng emperador, ang paghatol ng isang makalangit na Diyos. Kunin mo ang galaw na ito sa akin. Tai Fire Saber. Buzz. Sheila. Ang ilaw ng dugo ay biglang napunit na parang kurtina. Ang talon ng liwanag na 1,000 talampakang haba ay tumagos sa kalangitan at lupa. Tinusok nito ang lahat ng nabubuhay na bagay at winasak ang mundo habang hinahampas nito ang ulo ng Diablo na nakabaluti ng pilak. Kabanata 1583. Ang Silver Armored Devil ay natigilan at ang kanyang buong katawan ay nanlamig sa hangin. Dumiretso sa kanya ang magaan na talam, na nagyayelo sa walang laman na nakapalibot sa kanya na parang bakal, kaya hindi siya makagalaw. He subconsciously tumingin patungo si Caspian at nagpalitan ng tingin Caspian, biglang naramdaman niyang Caspian's eyes were shining with boundless light, which made his eyes hurt. Hong! Ang light blade ay tumama sa katawan ng Silver Armored Devil. Isang walang uliran na mabangis na apoy ang bumuhos. Sa isang iglap, nakabuo ito ng talon ng apoy sa hangin. Ang sunod-sunod na pagyanig at pagsabog ay naghinala sa mga tao na isang grupo ng mga immortal ang bumagsak, ang makalangit na batas ay nabasag, at ang buong mundo ay lumulubog. Si Camille, na tahimik na lumipad, ay nakita ng sarili niyang mga mata ang eksenang ito. Pakiramdam niya ay parang isang nasusunog na meteorite na sumasabog malapit sa kanya. Ang sunod-sunod na alon ng tunog at impact ay nagparamdam kahit sa kanya, na protektado ng balabal, na lahat ng chi at dugo sa kanyang katawan ay umaakyat. Mahirap ilarawan kung gaano siya hindi komportable. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya ang figure ni Caspian sa apoy. Kuya, parehong nagulat at natuwa si Camille. Saglit siyang nag-isip kung mali ba ang kanyang nakita. Mabilis niyang kinusat ang kanyang mga mata. Nang Emily siyang tumingin, sigurado siyang tama siya. Ang taong pumatay sa Devil Prince sa isang galaw lang talaga Caspian. Nakarating na si Kuya Heavenly Spirit Realm. Sobrang bilis. Nakikita ang kaharian ng Caspian malinaw, huminga ng malalim si Camille Montgomery at pagkatapos ay nagulat at natuwa. Mas masaya pa siya kaysa sa promotion niya. Ang galing talaga ni Kuya. Sa pagtingin sa Silver Armored Devil na pinadalang lumipad ng mahigit 10 milya ang layo na may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Tinakpan ni Camille ng 2 kamay ang kanyang puso, na tila hihimatayin. Tuwang-tuwa ang maliit na mukha na namula ito. Kuya, huwag kang tumigil. Sa oras na ito, ang mga gwapong katangian ng Silver Armored Devil ay binaluktot ng galit. Ang pilak na baluti sa kanyang katawan ay pinutol mula sa kanyang kaliwang balikat hanggang sa kanyang kanang binti, na nag-iwan ng mahabang sunog na itim na marka. Ang madilim na pulang kulay pagkatapos matuno ang metal ay kumikislap pa rin sa pagitan ng maliwanag at madilim. Bagamat hindi siya pinatay ni Tai Fire Saber, sinira nito ang karamihan sa formation sa kanyang silver armor. Hindi lang iyon, nasunog pa ang kalahati ng kanyang mahabang buhok parang kalbong manok gulong-gulo. Sa pagtingin sa silver armor,
Ang dibdib ng Silver Armored Devil ay tumaas at bumagsak ng marahas, hinaramdaman na lang niyang uminit ang pisngi niya. Ang kahihiyan.at galit sa kanyang puso ay parang isang bulkang pumuputok, at hindi niya ang mga ito. Sino ka sa tingin mo? How dare you saktan ako? Ngayon, huhulihin kita at tadteren hanggang mamatay. Isang dagandong ang tumunog habang hinihila ng Silver Armored Devil ang Silver Armor sa kanyang katawan. Ang pilak na baluti ay napunit tulad ng isang piraso ng pop, na nagpapakita ng kanyang malakas na pangitaas na katawan. Gayunpaman, ang napakakapansin-pansin ay mayroong dalawang curved bone spike sa magkabilang tadyang niya. Ang buto. Mga buto ng buto ay itim, na parang kristal na binasa sa tinta. Naglabas sila ng masama at masamang aura na nagpatindig ng balahibo ng isa. Habang humihinga siya, nagsimulang maglabas ng itim. Naliwanag ang dalawang buto ng angle ng Earth Demon. Star mabangis sa Caspian, ang Silver Armored Devil ay umungal. Dalawang sinag ng itim na liwanag ang bumungad sa kanyang buto. Sila ay naging dalawang buhawi na umalalay sa langit at lupa, tumawid sa lugar, at tumawid patungo sa Caspian. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay sumasakop sa buong malawak na universo. Mula sa lahat ng direksyon, tila lumilitaw ang mga baluktot na kadena, handang basagin ang lahat, kasama na Caspian, sa mga piraso. Kaagad, Caspian nilamon ng dalawang buhawi. Boom! Ang bilis ng pag-ikot ng buhawi ay biglang tumaas ng 10 ulit. Kahit na ito ay isang bakal na tuktok ng bundok, ito ay ganap na mawawasak sa sandaling ito. Purple Yin Ghostly Shield. Pagkakita nito, Caspian pinikit ang kanyang mga mata. Sizzle. Nang makalapit ang buhawi sa lilang bola ng liwanag, para itong dumidikit sa bakal. Ang mga spark ay lumipad sa lahat ng direksyon, nakasisilaw. Ipapatikim ko sa iyo ang sakit ng iyong balat at laman na mabulok. Sa kalagitnaan ng hangin, ang Silver Armored Devil ay patuloy na umuungal. Ang kanyang momentum ay parang mga gumugulong na alon, na tumataas ng pataas. Sa isang putok, ang buhawi ay agad na dumobble. Para itong dalawang matayog na taluktok, na patuloy na pumipiga patungo sa gitna. Crack crack. Ang kawalan ay nabasag na parang salamin, at isang malaking piraso nito ay nahulog mula sa langit. Sa isang iglap, sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na butas. Tumataas at bumabagsak ng walang kapantay na lakas ng pagsipsip, na para bang isang demonyo ang nagbukas ng napakalaking bibig upang lamunin ang lahat ng nasa paligid nito. Ang lahat ng mga itim na butas na ito, kasama ang mga bitek sa guwang, ay konektado. Ang Space Monsoon sa loob ay madaling pumutok sa isang cultivator sa tuktok ng Heavenly Spirit Realm sa mga piraso, na walang mga buto. Tanging ang mga magsasaka na nakarating na sa Amethyst Palace Realm ang maaaring magwasak ng espasyo at tumawid sa kawalan upang protektahan ang kanilang sarili sa Space Monsoon. Kung Caspian ay nilamon nito ng hindi sinasadya, kahit nakasama ang Immortal Demon Physique, malamang na madurod siya hanggang sa abo bago siya makapagdepensa laban sa ganoong uri ng pinsala. Kuya. Nang makita ang eksenang ito, naikuyom ni Camille ang kanyang mga kamao. Nakaramdam siya ng glat na tumutulo ang kanyang mga palad ng pawis. Buong puso niya ay nasa Caspian. Siya ay nag-aalala at nababalisa. Hindi niya maiwasang magpeta. Kahit nasirain niya ang planong makipagtulungan sa mga demonyong nasa ilalim ng lupa, kailangan niyang tumulong Caspian umalis ka sa gulo. Sa oras na ito, sa umuusad na bagyo, may biglang umihip na tunog at kumikidlat. Pinaikit ni Camille ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng Silver Armored Devil man na biglang naging solemna. Sizzle. Sa samnunod na sandali, dalawa pang kidlat ang kumikislap, parang mga bitek sa ibabaw ng bagyo. Pagkatapos, nawala sila. Nang ang mga mata ng Silver Armored na Diablo ay napuno ng kalituhan, maririnig ang mga sizzling sound. Ang isang serye ng mga kidlat ay nakipagugnay sa isang malaking iambat, na biglang itinulak palabas mula sa loob ng bagyo.
Agad na lumitaw ang mga bitek sa ibabaw ng mabilis na umiikot na bagyo. Kasabay nito ang patuloy na pag-alog at pag-indayog na para bang babagsak sa susunod na sandali. Gusto mo pa bang tumakas? Ang silver armored na Diablo ay patuloy na umuungal sa galit. Sa iyong panaginip, biglang nagtaas ng kamay at pinutol ang bone spike. Agad na bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang braso. Diablo na nagtataboy ng dugo. Bumababa ang demonic na Diyos. Habang inaabot niya ang dugo, may binulong ang silver armored devil. Sa sandaling ito, isang marilag, kahanga-hanga, masama, at nakakapang-alog ng lupa na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Na para bang siya ay isang kakilakilabot na hari ng Diablo mula noong sinaunang panahon, na malapit ng bumaba, na nagdadala ng walang hanggang pagkawasak at walang katapusang pagpatay. Pati si Camille na nasa malayo ay nadanmay, namumutla ang mukha, at nanginginig ang katawan niya sa hangin. If it weren't for the fact that this cloak magic weapon was given to her by her master and its power would have been extraordinary. If it had not been transformed into other flying magic weapons, she would have been unable to withstand the constant vibrations in the void and would have been directly shattered. She would have fallen from mid-air and been smashed into pieces. Lumutang din sa palibot ng buho ang dugo ng silver armored devil. Kaagad, parang binuhusan ito ng isang katsarang kumukulong mantika. The tornado suddenly stirred up. The lightning, which was constantly rushing out, was crushed into pieces by the storm at this moment, and exploded like fireworks. At the same time, millions of faces appeared on the surface of the tornado. Kabanata 1584. Ang mga mukha na ito ay mabangis, baluktot, umuungal, sumigaw, o umuungol, na puno ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Ang buong langit ay tila na puno ng tingga, napakabigat na nahihirapang huminga. Sa oras na ito, Caspian ay nasa gitna ng bagyo, at ang mga mukha na ito ay malinaw na nakita. May mga puno ng mga muha ng multo. Tulad ng isang malaking ilog, na patuloy na umaagos at umaagos patungo sa kanya. Ang Purple Yin Ghostly Shield ay dumagundong na parang tambol ng digmaan. Ibinuka ng mga mukha na ito ang kanilang mga duguan bibig, inihayag ang kanilang matatalas na pangil at kumagat sa ibabaw ng Purple Yin Ghostly Shield. Bagamat hindi sila makagat sa pamamagitan ng magaan na kalasag, ang tunog ng paglangit-ngit ay napakatainga sa tenga, na nagpapakulo sa utak ng mga tao. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapit, walang kwentang magsasaka. Kapag binalatan ko ang balat mo ng tao, babalikan kita at itatapon sa pinakamababang antas ng Earth Devils. Ang mga Earth Devils ay gutom at nauuhaw, at ang iyong dugo ay isang pambihirang tukso sa kanila. Pagdating ng panahon, hindi ka basta-basta mahahati. Bago iyon, magdurusa ka ng hindi malilimutang pagpapahirap sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ha. Sa gitna ng unos ay dumating ang galit na pagtawa ng Silver Armored Devil. Caspian bahagyang sumimangot. Mula sa tono ng kabilang partido, likas niyang masasabi na ang sinabi ng kabilang partido ay hindi kasing simple ng gutom at uhaw sa ibabaw. Kapag ang mga salitang, hindi malilimutang pagpapahirap ay konektado, Caspian biglang naramdaman na tama ang hula niya. Ang demonyong nasa harapan niya na mukhang normal ay pervert talaga. Creak. Ang patuloy na namumuong bagyo ay naging parang dalawang taluktok ng bundok, tulad ng isang demonyong patuloy na nagsasara ng mga kamay, sinusubukang ganap na sugpuin at sirain. Caspian sa gitna. Ang Purple Yin Ghostly Shield, na sa orihinal ay parang isang malaking bola, ay patuloy na umikot at nababago, at ang liwanag ay nagsimulang lumabo. Hindi pa banggitin ang posibilidad na masira ang pagkakaroon ng Purple Yin Ghostly Shield, Caspian hindi pasibo ang karakter ni. Walang dahilan para kumilos ang Silver Armored Devil sa lahat ng oras. Celestial na. Parusa. Caspian dumilim ang mukha at nanlit ang mga mata.
Tinaas ang kanang kamay na kumikinang. Ang mga mahahabang espada ay lumipad na may tumatagos na liwanag, na naglalabas ng pakiramdam ng pagpatay. Ang tibak sa bilangguan ng White Emperor. Itim na kaluluwang yin spiritual. Sword. Sword ng 10,000 bundok. Ang walang hangganang tibak na nakakabasag ng kalawakan. Ang 8 Supreme Sword Formation ng mga sekta ng cultivators ay maaaring bumuo ng Amethyst Palace Realm na may 8 espada. Bagamat isa lamang itong sword formation na nabuo ng 4 na espada, sa isang iglap, gumuho ang buong mundo. Ang pagtanggi na napigilan ay agad na nagbago. Bilang kaspi ang umalo, dahan-daang umikot ang 4 na mahabang espada. Biglang sumabog ang isang maalamat na aura. Ang mga baluktot na mukha sa paligid ay tila nakaramdanyam ng takot sa sandaling ito. Lahat sila ay napaungol at nagpupumiglas ng husto, sinusubukang gumapang pabalik at tumakas sa malayo. Gusto mong umalis. Caspian ngumisi at ibinaling ang kaliwang kamay. Ang nagngangalit na apoy, tulad ng pagbagsak ng Milky Way, ay bumuhos. Sun Returning Vase. Hong. Agad na sinunog ng nagliliyab na apoy ang isang malaking butas sa bagyong nasa harapan nila. Ang bagyo ay napakalakas na halos ito ay nahahawakan. Nang masunog ito sa sandaling ito, agad itong naging parang kandila. Ang hindi mabilang na magmukha ay agad na nawasak. Ang sunod-sunod na tili na halos tumusok sa eardrum ng mga tao. Bago magsara ang butas, Caspian gumalaw ang kanang kamay niya at ang pagbuo ng espada, na matagal nang naghihintay, ay bumaril. Ang 8 Death Sword Formation ng mga sekta ng mga magsasaka. Ang 4 na sinag ng liwanag ng espada ay nagkuros na parang bahaghari. Sila ay kasing bilis ng kidlat, matalas at mabangis. Ang bawat liwanag ng espada ay tila may katalinuhan at naging espiritu ng tao ng espada. Walang makakapidyo sa kanila. 10,000 sa mundo na. Pagpuksa sa kaluluwa. Malalim na pagtawid ng log sticks. Ang mga taluktok ng Sword Ridge. Star River Violent Thundercut. Ang pagputol, pagbaha, mga bundok, at kulog ay tumama at naghampas sa isa't isa, na nagiging matalas at lumalakas. Sa bawat oras Caspian iwinagayway ang mga espada, para bang kaya niyang maputol ang Milky Way, hitin ang mga ulap, at maputol ang yin at yang. Ang hindi mabilang na mga mukha ay agad na tumagos, napunit, at sumabog. Sa bagyo, daan-daang milyong kulog sa hangin ang sumabog ng sabay-sabay. Boom! Ang bagyo ay agad na pinasabog at nawasak, na sumabog sa hindi mabilang na mga daloy ng hangin. Lumipad sila sa lahat ng direksyon, at kahit na ang kaunting alitan ay lumikha ng isang string ng sparks. Ang sparks sa buong kalangitan ay konektado, tulad ng isang apoy na dragon ng Grand Sun na bumababa sa mundo ng mga tao. Sa nagniningas na liwanag at bagyo, Caspian tumayo ng tuwik. 4 na hanay ng ningning ng espada ang naputol ng paalang sa harapan ni Ek. Sa bawat pagpuputol nila, parang libu-libong palaso ang sabay-sabay na pumutok, ang Milky Way ay ibinuhos ng patiwarik, ang mga bundok ay gumuho, at ang kulog ay bumagsak sa lupa. Ang lahat ng kasamaan sa paligid ay ganap na sinakal at pinigilan sa isang iglap. Caspian ay nagpapakita ng walang katulad na kapangyarihan. Kasabay nito, kahit isang hininga niya ay parang pag-awit ng isang malaking dragon, dahilan para manginig at mahulog ang mga bituin sa langit. Ang eksenang ito ay natigilan kay Camille. Sa kanyang mga mata, umaagos ang tubig at lumulutang ang liwanag. May pusong lalabas sa dibdib niya. Sa sandaling nawasak ang bagyo, ang Silver Armored Devil ay dumura ng isang subo ng dugo na para bang siya ay dumanas ng isang malakas na suntok. Ang liwanag ng buto spike sa kanyang katawan ay masyadong lumabo sa isang iglap. Sa isang sandali, binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na siya ay masyadong mahina upang makayanan ang hangin at kagagaling lamang mula sa isang malubhang sakit. Hey Hingle, puno ng galit at di paniniwala ang mga mata. Paano ito posible? Paano makakatakas ang lalaking ito?
Gusto ko ang Earth Devil. Sa pagkakataong ito, bago niya matapos ang kanyang mga salita, naramdaman niya ang napakalakas na hangin na humahampas sa kanya. Pagtingin niya sa taas, nakita ni Caspian hakbang pasulong. Sa isang kisap mata, Caspian nasa harapan niya, binuksan niya ang kanyang katawan. At ang mga nakakatakot na electric arc ay lumabas mula sa bawat kalamnan ng kanyang katawan, na nagpapakita ng walang kapantay at nakakatakot na pagsabog. Tai Fire Saber. Hong. Ang tunog ng pagsabog ay parang isang patag na minahan, na yumanig sa buong kalangitan. Hanggang sa ito ay malapit ng gumuho. Ang Flame Severing, tulad ng isang higanteng talon na hawak ng isang makalangit na Diyos sa kalangitan, ay agad na tumama sa katawan ng Silver Armored Devil. Ang apoy ay mabangis, lumiligid at kumukulo, patuloy na dumudurog. Para itong sinaunang karwaheng pandigma na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga demonyo. Dinurog nito ang buong daan, pinutol ang Silver Armored Devil mula sa himpapawid hanggang sa lupa, na naging sanhi ng pag-crack at pagbagsak ng lupa, at itinulak pasulong ang lahat. Ang kakilakilabot na pagkabigla ay nabuo ang mga bilog sa lupa, at ang mga gumugulong na alon ng lupa ay mabilis na tumakbo sa paligid. Ang Silver Armored na Diablo ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na hiyaw, ay patuloy na pinipilit ng Flame Severing, at ang kanyang likod ay hamagod sa lupa, na nagdulot ng sunod-sunod na mga spark. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay tila naging isang mainit na bakal. Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Ako ang anak ng hari ng Diablo. Kung ganito ang pakikitungo mo sa akin, masusumpa ka ng tuluyan. Swear to the Earth Devil Ancestor na papatayin kita. Dudurugin kita. Ang 30-meter long Flame Severing ay parang isang higanteng gulong. Itinulak nito pasulong, nag-iwan ng kanal na daan-daang talampakan ang haba sa lupa bago huminto. Sa oras na ito, ang nakapalibot na hangin ay halos ganap na nasunog at naging isang vacuum zone. Ang mga durog na bato sa lupa ay natunaw at tumigas, tulad ng malamig na lava. Kahit na ang isang bakal na plato ay ihagis sa lupa, ito ay matutunaw sa tinunaw na bakal sa isang sandali. Sa malayong langit, si Camille ay nagtatago sa anino sa likod ng isang malaking bato, tahimik na pinagmamasdan ang tagpong ito, mga mata ay puno ng attachment at pagmamahal. Kabanata 1585. Mabilis na tumibok ang puso ni Camille at namula ang mukha. Kung hindi niya tinakpan ang bibig niya ng mga kamay niya, sumigaw na siya. Kapatid, ang galing mo. Kapatid, ang galing mo. Hindi nagtagal ay na-promote na ang kanyang kapatid Heavenly Spirit Realm, at maging ang prinsipe ng underground na Diablo ay walang kapantay para sa kanya. No wonder kapatid ko siya, paborito kong kapatid. Siguradong lalakas ang kapatid ko. Sa mga oras na ito, nag-aatubili si Camille na ilayo ang kanyang mga mata Caspian. Nakita ni Caspian biglang lumingon at tumingin sa direksyong ito. Caspian ang malakidlat na titig ni ay nagpang-inig sa kanyang puso at sumakit ang kanyang uta. Nako, nalaman ako ng kapatid ko. Nagulat at natuwa si Camille at the same time. Napakalakas ng divine sense ni brother. Bagamat naisip niya, hindi man iyang nagpabagal si Camille, katawan ay lumiit pabalik sa balabal. Isang agos ng espiritual na chi ang bumuhos mula sa balabal at ganap na ikinulong ang hininga ni Camille sa loob. Sa ganitong paraan, kasama ng pagtatago sa dilim, hindi siya madaling matuklasan. Caspian tumingin sa malayo. Ngayon pa lang ay nakaramdam na siya ng mapanuksong tingin. Nawala ang malabong nakikitang tingin. Bukod dito, ang kanyang divine sense ay walang matukoy na kahit ano doon. Pero Caspian, hindi ko akalaing mali ang naramdaman niya ngayon, naniwala sa kanyang paghatol. Marahil ito ay isa pang underground na demonyo. Caspian umiling. Dahil ang kabilang partido ay umatras na, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ang Diablo sa ilalim ng lupa sa harap niya. Na mukhang hindi pangkaraniwang, ang pangunahing punto ngayon,
mabilis nan lumapag sa harap ng Silver Armored Devil. Caspian pinikit ang mga mata at tumingin sa kabilang partido. Ang Silver Armored Devil ay tinamaan lang Caspian. Bagamat nalos mapunit sa kalahati ang itaas na bahagi ng katawan niya at paralisado sa lupa, mabilis na gumaling ang kanyang katawan. Ang mga alon ng makapal na itim na likido ay bumuhos mula sa kanyang sugat, tulad ng paste. Ang mga ito ay lubhang malagkit, at ang mga ugat ng tubig ay konektado, unti-unti niyang inaayos ang sirang katawan niya. Napakaganda ng iyong kakayahan sa pagbawi. Caspian laki sa kanya, ganap na hindi pinapansin ang sama ng loob na tingin sa mga mata ng kabilang partido. Hindi mo ako magagawang patayin. Nakatanggap ako ng mga pagpapala mula sa ninuno ng Earth Devil at may katawan na tatagal magpakailanman. Ang Silver Armored Devil ay tumango habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naglabas ng isang hindi mapapantayang kasalanan. Vibe. Isang hindi mapapantayang puot na aura ang bumungad sa kanyang mukha. Ang awayan ng dugo na ito ay tila naubos ang lahat ng tubig sa mundo, at hindi ito maaaring hugasan ng malinis. Kahit hiwain mano ako at durugan ng pulbos, isisilang akong muli sa ilalim ng basbas ng Earth Devil Ancestor. Hindi ako mamamatay magpakailanman. Kahit na kailangan kong gugulin ang buong buhay ko. Huhukayan ko ang iyong laman at alisan ng balat ang iyong mga buto. Papatayin ang lahat ng iyong mga kamag-anak. At ibabalik ko ang sakit ngayon sa iyo ng 000 ulit. 10,000 ulit. Ang Silver Armored Devil ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na para bang siya ay napupunit at ngumunguya Caspian laman at dugo ni. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, pagkatapos marinig ang kanyang paglalarawan, Caspian hindi nagpakita ng anumang pag-aalala o takot, ngunit nagpakita ng malaking interes. Sa ilang sandali, ang Silver Armored na Diablo ay medyo nagdududa, kaya hindi sigurado kung Caspian naintindihan niya ang sinabi niya o hindi. Ang Don Caspian tumangin sa kanya na ginawa ang Silver Armored Devil na hindi maipaliwanag na nataranta. Mukhang kawili-wiling mabuhay magpakailanman. Caspian inilabas ang kanyang flame severing. Sa tingin ko maaari kang maging kapaki-pakinabang sa akin. Kapaki-pakinabang. Nagulat ang Silver Armored Devil. Sa susunod na sandali, ang ningning ng Sable ay kumaway, at ang kanyang katawan ay agad na naputol sa 8 piraso Caspian. Putol lahat ang kanyang ulo, katawan, at mga paa. Ano ang gagawin mo? Nakikita iyon Caspian mukhang may ganoong ideya, agad na nagpanik ang Silver Armored Devil. Isang puppet na maaaring tumagal magpakailanman. Sa tingin ko, napakahalagang pagbutihin ang aking lakas. Caspian medyo na-relax ang ekspresyon ni, na parang may naisip. Ano? Nanlaki ang mga mata ng Silver Armored Devil at pagkatapos ay nagalit. Gusto mo akong gawing puppet? Ano pa sa tingin mo? Caspian nag-isip sandali, pagkatapos ay naglabas ng 6 na lagayan ng imbakan at inilagay sa kanila ang katawan ng Silver Armored Devil. Ang bawat lagayan ng imbakan ay naglalaman ng isang hiwalay na walang laman. Sa pagkakataong ito, hindi siya natakot na makabawi ang Silver Armored Devil. Gayunpaman, nang ipasok niya ang ulo ng Silver Armored Devil sa kanyang storage pouch, isang misteryosong ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ng Silver Armored Devil. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka dito pagkatapos pumasok sa Underground Devil City? Hese ganito, Caspian bumilis ang tibok ng puso ni. Sa sumunod na sandali, nalaman niyang ang matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging putik sa isang iglap. Ang putik ay nagdala ng isang kamangha-manghang puwersa ng pagsipsip, na para bang mayroong hindi mabilang na masasanmang multo sa loob nito. Hinawakan nila Caspian gabinti at paani, hinihila siya pababa. Agad na lumubog ang magkabilang guya niya sa putik. Ang aking ama ay isang Grand Prince ng underground na demonyo, hey sapat na para manginig sa takot ang iyong mga magsasaka ng Amethyst Palace Realm. Sa tingin mo ba na ikaw, kaunti Heavenly Spirit Realm Cultivator, may pagkakataon pa bang makatakas? Ang ulo ng Silver Armored Devil Y puno ng mabangis na pagtawa,
na nagpapakita ng isang labis na mapagmataas na hitsura. Caspian hindi nagbago ang makhani, at mabilis na inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Sa isang kisap mata, ang putik ay kumalat sa isang kahangahangang lawak. Sa oras na ito, ang kanyang nakikita ay naging latian. Bukod dito, ang kanyang katawan ay muling sinipsap sa isang depresyon, at ang kanyang baywang ay ganap na nilamon ng putik. Caspian gustong patakbuhin ang kanyang espiritual na chi at lumipad palabas ng putik. Gayunpaman, sa sandaling lumipad siya ng 1 pulgada, agad siyang kinaladkad pabalik ng putik. Sa pagkakataong ito, napalunok ang ibabang bahagi ng tiyan niya. Ang putik ay dahan-daang pumipiga patungo sa kanya na may hindi maipaliwanag na kakilakilabot na puwersa. Kapag ang putik ay lumundag ng kaunti, magkakaroon ng mapurol na tunog, na para bang ang walang laman ay umikot at ang field ng puwersa ay umikot. Sa kabutihang palad, Caspian ang katawan ni condensed. Kung ito ay isang piraso ng bakal ngayon, malamang na ito ay may deform. Di ba sabi mo gagawin mo akong puppet? Ngayon, parang magiging akin na ang nagsabi nito. Tumawa ng malakas ang silver armored devil. Napakaingay. Caspian pinasok ang ulo ng silver armored devil sa kanyang storage pouch at tumingin sa paligid. Sa isang sandali lang, hindi lang Caspian miyaling lumubog ang katawan ni, ngunit ang putik ay halos malapit na sa kanyang dibdib, at isang malaking bula ang nagsimulang lumitaw sa latian. Parang kumukulo, parang may lalabas. Hayaan ang Amethyst Palace Realm na manginig sa takot. Caspian ngumisi. Kung mayroon siyang lakas, napunit niya ang kawalan at napunta sa lugar. Paano siya magkakaroon ng napakaraming twists at turns? Sa karamihan, ipinadala niya ang kanyang divine sense. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Heaven Earth Chessboard. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, Heaven Earth Chessboard ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo at Caspian sinunggaban ito. Bumangon ka. Swoosh. Heaven Earth Chessboard ay pumailang lang sa langit at bumunot Caspian sabay-sabay, tumalikod, tumalon papunta Heaven Earth Chessboard, at tumingin sa ibaba. Ngayon lang niya napagtanto na unti-unti nang nabubuo ang putik sa hugis ng mukha ng tao habang sunod-sunod na lumilitaw ang mga bula. Kasabay nito, ang isang masama, madilim, barbarica, desperado, at kakilakilabot na aura ay dahan-daang tumakip sa kanya na parang isang malaking kamay. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.